Hindi pwede, masyadong mainit. Kailangan itong palamigin. Nasaan ang tao? Saan nagpunta ang tao? Doon. Doon. Masyado pa ring mainit. Zhang Li, baguhan ka pa lang. Anong masama sa pag-o-overtime? Huwag puro pera ang iniisip ng mga kabataan. Ako, isang manager, sinasamahan kang mag-overtime. Huwag kang maging walang utang na loob. Sampung. TSK, para sa pagmamanipula mo sa akin. Narinig ko, sa pinakaloob ng estante, mas sariwa ang petsa. Ito ang ipainom sa kalbo na yan. Sumpain siyang hindi na tumubo ang buhok niya habang buhay. Zhang Li, tingnan mo ang itsura mo. Dapat lagi mong tandaan, ikaw ang kumakatawan sa imahe ng kumpanya. Umupo ka ng tuwid. Tapos na ba ang proposal mo? May meeting tayo sa Taishan Group ng 1:00 AM. Manager, masama po ang tiyan ko. Baka inatake na naman ang sakit ko sa tiyan. Anong sakit sa tiyan o atay? Nagpapanggap ka lang eh. Tandaan mo palagi, pansamantala ka lang dito. Kung hindi ka magsisikap, madali kang mapapalitan. Umupo ka ng maayos. Magtrabaho ka na. Nasaan ang almusal ko? Ay manager. 2 buwan mo nang hindi binabayaran ang almusal ko. Hindi ka ba marunong makiramdam kahit kaunti? Sa katapusan ng taon na lang natin yan isasama. Magtrabaho ka. Super telepathy activate. Naku, lere na ako. Hindi mo magawa ng maayos kahit ang maliit na proposal na yan. Makakapagtrabaho ka pa ba sa kumpanya? Zhang Li, wala ka bang kahit kaunting responsibilidad? Ibinigay sa iyo ng kumpanya ang napakahalagang task na yan. Tapos muntik ka ng maliit. Sige na, maghanda ka na. Si Boss Lu ng Taishan Group ay paparating na. Kapag nagkamali ka, lagot ka sa akin. Kapag nagkamali ka, huwag mo akong idamay, ha? Bakit ba ang tanga nito? Nagkakampi kayong dalawa para lokohin ako, no? Naku, huwag kang tulala, bata. Gumawa ka ng paraan. Maligayang pagdating, Boss Lu. Pasa yung paggabay. Sino ang gustong gabayan ng kalbo na yan? Dumaan lang ako dito. Bilisan mo. Boss Lu. Matandang manyak, bitawan mo ako. Huwag mo akong pilitin na sapakin ka. Dito po kayo, Boss Lu. Ito ang 4 na pangunahing punto ng aming plano sa trabaho. Ang una ay ang buod ng aming proyekto. Ang pangalawa naman, Sige, tama na yan. Hindi pasado ang plano ng kumpanya nyo. Boss Lu, hindi mo pa nga nakikita ang buong plano namin pero sinasabi mong hindi ito angkop. Hindi ba't masyado kang nagmamadali? Bukod pa rito, sa tingin ko maganda ang plano namin. Ano? Hindi ka sumasang-ayon? Tama lang yan. Hindi talaga pasado ang plano ng kumpanya nyo. Ang hirap kunin ng 2 milyon mula sa Tianlu. Boss Lu, pakiusap, maging objektibo kayo. Alagang seryoso kami sa kooperasyong ito. Seryoso. Nasaan ang sinseridad ninyo? Ang Tianlu, hindi lang nagbigay ng pera, nagbigay pa ng 1% kickback. Kaya mo bang ibigay yan? Boss Lu, hindi ka ba masyadong sumusobra? Sumusobra. May mas isusobra pa ako. kinuha ni Boss Lu ang 2 milyon mula sa Tianlu Group. Pati na rin ang buong bayad sa proyekto. 1% kickback. Nagsisinungaling ka. Ay, Bosson. Ito ba ang sinseridad ng kumpanya nyo? Walang basihang akusasyon na tumatanggap ako ng suhol.
Insulto ito sa aking pagkatao, ngayon din tanggalin mo siya. At humingi ka ng tawad sa akin. Boss Lu, kumalma po kayo. Ikaw, Zhang Li, tanggal ka na. Umalis ka na. Ako? Kung sinigawan mo siya, hindi mo na ako masisigawan, di ba? Ah, ganoon pala. Pinipilit mong paniwalain kami sa kasinungalingan. Ang galing-galing ang proposal namin pero binasura mo. Hindi ka ba natatakot na balang araw, imbestigahan ng head office? Ang nilalaman ng proposal. Pag-imbestiga. Pagbalik ko, ibibigay ko ang proposal sa Tianlu. Tapos sasabihin kong kinopya niyo ang sa Tianlu. Ibibigay ni Boss Lu ang proposal namin sa Tianlu, tapos sasabihin niyang kinopya namin? Ikaw, Ganoon ba, Boss Lu? Boss Lu? paninirang puri. Walang hiya kayong naninira. Adedemanda ko kayo sa korte. Maghintay kayo ng subwena. Boss Lu. Tatawagan ko ngayon din ang Taishan Group para imbestigahan ang personal account nyo. Tingnan mo kung may 2 milyong piso sa loob. Hahaha. Bossan, nagbibiro lang ako kanina sa inyo. Ang ganda ng proposal ng kumpanya nyo. Napakahusay. Masaya tayong magtatrabaho. Ang galing! Zhang Li, bilis. Halika rito. Aksag. Hindi ka pa ba magpapasalamat sa CE? CE, sa pagkakataong ito, sa tingin ko rin si Zhang Li ay napakagaling sa pagkumpleto ng trabaho. Sinunod niya ng husto ang aking mga tagubilin. Sa ilalim ng iyong pamumuno, nakamit natin ang panandaliang tagumpay. Mabuti. Kaya simula ngayon, ikaw ang supervisor. Ikaw ang temporary worker. Magaling ang ginawa ni Boss Lu. Ito ang bonus mo. Kunin mo na. Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Itago mo na lang sa sarili mo ang bagay na ito. Huwag mo akong pilitin na magalit sa'yo. Salamat, Boss Sun. May alam ang batang ito. Alagang may talento. Envelope. IUU. Talagang nag-overtime ako kahapon. Maniniwala ka sa akin. IUU. Mengyu. Kakasusweldo ko lang kahapon. Kaya binilhan kita ng regalo. Huwag ka nang magalit. Dahil sa sinseridad mo, patawarin na muna kita. Kung may susunod pa, tingnan mo lang kung paano kita ayusin. Wala nang susunod. Kahapon, hindi naman siguro ako naghintay ng matagal, di ba? Anong hindi matagal? 4 na oras akong naghintay sa'yo. Nagaksaya ako ng magandang gabi para lang hintayin ka. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Hindi ba mas masarap mag-party kasama si Kuya John? Bakit ka nakatulala? Bibigyan kita ng pagkakataong tulungan akong isuot to. Bilisan mo. Kahapon. Kumusta ang paglalaro mo kasama si Kuya Jun mo? Ang sarap-sara. Ano niya nalaman? Sino ang nagsabi sa kanya? Gaano karami ang alam niya? Nalantad ang tungkol sa pagpapalaglag. Ano bang sinasabi mo? Anong Kuya John? Hindi ko kilala yan. Hindi mo kilala. Hindi mo kilala? MM. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang tungkol sa pagpapalaglag? Mahal, huwag kang maniwala sa kanila. Ikaw lang ang mahal ko. Ako ay isang tapat na babae. Aano ko naman magagawa yan kung hindi ka naniniwala sa akin? Mahal, magpakasal na tayo bukas, ha? Ang ATM na tuta na to, hawak ko na. Mahal. Sige, ipikit mo muna ang mga mata mo. AMM? Magbakasal? Para lang alagaan ang anak mo at ng gwapo mong kuha? Talagang kinasusuklaman kita. Zhang Li, isa kang walang hiya. Kung hindi natin pag-usapan ang katotohanan, wala ka bang kahit kaunting pagkakamali? Zhang Li. Ha? Huking, ano na naman ang ginagawa mo? Tawagin mo akong ginang may-ari ng bahay. Zhang Li, may mukha ka pa talagang magtanong. Gaano ka nakatagal hindi nagbabayad ng renta? Renta. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Mayaman ako. Tama na ba? Sapat na, sapat na.
Tingnan mo, ito ang pera mo. 20,000 lang ako. Hindi ko kukunin ang sobra sa renta mo, kahit 1 sentimo. Bilisan mo, buksan mo ang pinto, gusto ko nang matulog. Bastos. Hoy, hoy, hoy. Kung hindi ka bibili, huwag kang magkala. Gusto mo bang magnakaw? Ha? Hayaan mong kapkapan kita. Hoy, hoy, hoy. Are, are, are. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo, may CCT ako dito. Bayaran mo, bayaran mo, bayaran mo, Bayaran mo. bayaran mo. Are, Huwag mo akong hawakan. bayaran mo. Sabi ko, bayaran mo. Hindi ba nabayaran na? Ang aga-aga, hindi makatulog ang tao. Tingnan mo pa, dudukutin ko ang mata mo. Ay, may pera kang ipang-alaga sa lalaki, pero wala kang pambayad ng utang. Binalaan kita. Kung hindi mo pa rin mabayaran sa katapusan ng buwan, kukunin na namin ang bahay na yan. Kukunin ang bahay. Anong nangyayari? May utang ka? Pumasok ka na muna sa trabaho. Hindi ito madaling ipaliwanag. Boss, ang latte mo. Kape na may halo. Mamaya, malalaman mo ang mangyayari sa'yo. Masarap ang cup. Bakit hindi ka uminom? Baka naman may inihalo ka diyan. Di ba? Paano naman mangyayari yan? Oh, Zhangli. Ayusin mo yan. Sumama ka sa akin para makipagkita sa kliyente. Sag. Boss, isama mo na rin ako. Ha? Anong nangyari sa kanya? Baka masama lang ang tiyan niya. Anong suot mo? Paano ka haharap sa tao niyan? Kung gayon, babalik ako para magpalit. Huwag na, sumakay ka na. MZY. Sales assistant. Dalhin mo siya para magpalit ng damit. Dito po. Boss soon ito. Huwag kang mag-alala, sagot ng kumpanya ang gasto sa damit mo. Huwag ka nang magsalita, bilisan mo at magpalit. Inaatake na ako ng CEO ko. Sasabihin ko sa'yo, napakayaman ko. Pumili ka lang. Gusto ko yan. Sales assistant, balutin mo lahat ng nasa linyang ito para sa akin. Napakabait mo. Bitawan mo ako. Bitaw. Bitawan mo. He, Nan. Bakit ka nandito? Nagpalit ka na naman ng girlfriend? Hindi. Isa lang siyang manliligaw ko. Alam mo namang ikaw lang ang nasa puso ko.
Magaling. Sino yung bagong mukha na yan? Binata, bibigyan kita ng babala bilang kaibigan. Lumayo ka kay Nannan, ha? Akin siya. Narinig mo ba? Huwag mong pasinin ang baliw na yan. Tara na. Manahimik ka at sumunod sa akin. Isa pang salita, sasakaling kita. Ay, bumalik ka. Ale, tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Kilala ko siya. Siya ang ex-boyfriend ko. Ex-boyfriend. Anong alas? Isa lang siyang hamak na empleyado. So, ikaw ang nakipaghiwalay sa kanya? Siya ang nakipaghiwalay sa akin. Ay, bahala na. Kailangan mo akong tulungan para makaganti. Sage na, please. Huwag kang mag-alala, mahal. Siguradong tatapusin ko siya. Magaling ang ginawa mo. Worth it ang damit na ito. Boss Sun, itong damit po natin. Parang hindi pa nababayaran. Bakit pa babayaran? Akin naman ang tindahan. Nga pala maganda ang trabaho mo ngayon. Reward kalahating araw na day off. Ah, sig po. Ingat po, Boss Sun. Jiang A 6,666. Hindi man lang tinanong kung kasabay ako. Sir, nahimatay po ang kaibigan ko sa banyo. Pwede niyo po ba akong tulungan buhatin siya? Sag. Miss, tumawag na ba kayong ambulansya? Hindi. Matagal na niyang sakit yan. Hindi na kailangan ng ambulansya. Masyadong abala. Bangon. Ayos ka lang ba? Ah! Ah! Miss, huwag kang magkamali. Sabing kaibigan mo na himatay ka raw. Pinapunta niya ako para tumulong. Miss. May manyak! Tulong! May nambabasto sa banyo. Hindi talaga ako manyak. Nagkakamali ka, miss. Huwag mo akong sisihin, ikaw ang may kaaway. Ay! May nambabastos dito. Nasaan ang manyak? Dito sa loob. Guard, tingnan mo. May ebidensya ako. Eh, totoo na. Superpower Invisibility Technique, activate. Ay, Nasaan ang manyak? nasaan ang tao? Nasaan ang manyak? Multo. Nasaan? Nasaan ang tao? Umalis kayo. Umalis. Buti na lang nagising ang invisibility power ko. Kung hindi, baka napagkamalan akong manyak. Sayang, mahal pa naman yung damit na yon. Sabi niya, may nakaway daw ako? Kaya ba? Paano mo nalaman ang password ng bahay ko? Bahay ko to. Kaya natural lang na alam ko ang password. Bakit hindi ka nakadamit sa bahay mo, ha? AMEA. Bahay ko to. Gusto kong magdamit, magdadamit ako. Ayaw kong magdamit, hindi ako magdadamit. Anong gayon? Anong bahay mo? Bahay ko to. Nagbabayad ako ng renta dito. Bahay ko pa rin to. Ikaw, Emie. kung wala kang mahalagang gagawin, bumalik ka na sa kwarto mo. Matutulog na ako. Sangley. Maganda ba ako? Baliw na bata. Natulala ka, no? Emie, tingnan natin kung paano kita mapapaikot. Ang ganda talaga. Anong gagawin ko? Gabi na. Nakashoot ng ganyan, pumunta sa bahay ko. May pa-bonus ba ang landlady? Lay. Wala na talaga akong magawa. Pwede mo ba akong tulungan? Pautangin mo ako ng 500,000. Huwag kang mag-alala, hindi ka malulugi sa akin. Siguradong masisyahan ka sa akin. Sige, hawakan mo. Kapag hinawakan mo ako, sisigaw ako ng manyak. Ikaw na bata ka. Maghanda kang magbayad. Paano? Paano ako masisyahan?
Wala na talaga akong magawa. Hey, Ang bahay na ito ang huli kong ari-arian. Kailangan ko itong mailigtas. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Hinaan mo boses mo, baka marinig ka. Baka isipin nila may ginawa ako sa'yo. Ang totoo, wala naman akong ginawa. Si Aulay, basta handa kang tulungan ako. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Umupo ka muna. Sabihin mo muna sa akin, paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking utang? At bakit kailangan kunin ang bahay mo? Wala akong utang. Ang lahat ay dahil sa ex-husband kong walang hiya. Kaya ang ex-husband mo. Hindi lang kinuha ang lahat ng ari-arian mo, kundi isinangla pa ang bahay na ito, kung hindi mababayaran ang pera bago matapos ang buwan. Isasangla at ipapa-aksyon ang bahay, tama ba? Kaya gusto kong humiramong 500,000 sa'yo. Kasama ang naipon ko sa loob ng maraming taon. Bayaran mo ang utang. Iligtas mo ang bahay. Una, wala akong pera. Kahit meron pa ako, hindi ko ipapahiram. Pero, kung handa kang i-waive ang renta ko, pwede kitang tulungan mag-isip ng paraan. Pangako. Basta matulungan mo akong iligtas ang bahay. Libre ka nang tumira sa bahay ko. Del, Paano mo naman gagawin yan? alam mo ba ang address ng lending company? Uy, dagdagan mo pa. Nakaisang bote na ako, malapit nang maubos. Kakain muna ako ng pulutan. Taa. Brownout. Hindi naman siguro. Walang abiso, Kuya. Hindi kaya multo to. Uy, tumahimik ka. Walang multo sa mundong ito. Multo yan, sigurado. Sa loob ng 2 taon na kasama namin ang boss, marami kaming ginawang masama. Alam kong may kapalit yan. May multo na. Ang galing talaga ng invisibility power na to. Saan nagtago? Pinagbantay ko kayo. Tapos ganyan lang ang pagbabantay nyo. Hindi nyo ba ako hahayaang magnegosyo? Bilisan nyo, linisin nyo yan. Boss. Magbalit na lang tayo ng lugar. Kagabi. May multo dito. Multo. Huwag kang magsalita ng multo. Kahit may multo pa, kailangan pa ring magtrabaho para sa akin. Bilisan nyo. Ay, ang lakas ng loob ni Boss Wu Anong ginagawa nyo rito? Nandito kami para magayos ng utang. Halika, ibigay mo na. Ano? Ang pera. Hindi ba kayo magbabayad? Baka nagkamaling dinig si Boss Wu. Hindi kami nandito para magbayad. Nandito kami para magayos ng utang. Emie. Bakit? Nagdala ka ng lalaki para ipagtanggol ka. Sasabihin ko sa'yo, walang mangyayari. Ang pera ko, kahit patay, hindi pwedeng umutang. At ikaw, bata, huwag kang maglaro ng salita sa akin. Dito sa akin, isa lang ang pagpipilian, magbayad. Nagkamali ng pagkakaintindi si Boss Wu. Pero ayos lang. Dahil gusto nyo kaming magbayad, yang kasulatan ng utang, ang kontrata ng utang. Hindi ba dapat ipakita nyo sa amin yan? Mas mabuti pang huwag kang magloko sa akin. Boss. Ang kontrata, punit-punit na. Paano nangyari yan? Sino ang gumawa nito? Ikaw ang may gawa, di ba? Ano? Ako ang may gawa? Ako pa nga ang magsasabing multo ang gumawa niyan. Tama. Talagang may multo kadabi dito. Manahimik ka. Bata. Huwag mong isipin na dahil wala na ang kasulatan, hindi ka na magbabayad ng utang. Sinasabi ko sa'yo, impossible yan. Ngayon, may kasulatan ka man o wala, magbabayad ka. Kahit wala kang kasulatan, magbabayad ka pa rin. Paano ako magbabayad kung walang kasulatan? Sino ang makapagpapatunay na umutang ako sa'yo? Emie. Ito ang makapagpapatunay. Kailangan ko bang ipakita sa iyo ng live? Boom!
Huwag na, huwag na. Maglabas ka ng 500,000 at tapos na tayo. Kung hindi kayo makapaglabas ng pera, walang sinuman sa inyo ang makakaalis ngayon. Talaga? Hindi ako naniniwala. Magandang dilag. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ang naglakas loob na ganyan makipag-usap sa boss ko. Walang galang. Hayaan mong turuan ka ng kuya mo. Sige, kuya. Ang lakas talaga ng katawan ng mga kabataan. Nakakatulog agad. Miss, nandito ka rin ba para manggulo? Ang ganda. Nandito ako para sa loan transaction. Sabihin mo. Magkano ang hihiramin mo? Sa tingin ko, nagkamali ka. Ang ibig kong sabihin, nandito ako para magloan. May pera akong ipapahiram sa'yo. Paano kung ayaw kong humiram? Kung ayaw mo humiram. Kuya, sa tingin ko, hindi mo ako matatanggihan, di ba? Sage, ang lupit mo. Hintayin mo lang, pag nakuha ko ang pera, tatakas ako. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Gusto niyang tumakas. Nagsisinungaling ka. Ang tagal ko nang nasa mundong ito. Ang pinahahalagahan ko ay tiwala at integridad. Boss Zhang, tingnan mo, napirmahan na ang kontrata. Nasulat na rin ang promissory note. Hindi ba dapat magpadala ka na ng bayad sa akin? Ha? Bayad? Anong bayad? Nasaan na yung pera na hiniram ko sa iyo kanina? Hindi kita binigyang pera. Wala naman. Hindi ako nagpadalang pera sa'yo. Bakit ka nagsulat ng kasulatan ng utang para sa akin? Ikaw. Nahanap mo na ba ang impormasyon niya? Hindi pa po. Napakahiwaga niya. Kahit sa dark web, hindi siya mahana. Mga walang silbi. Kailangan ko pa ba kayong turuan? Kung walang impormasyon, hindi niyo siya mahuhuli. Hulihin niyo siya agad at dalhin dito. Sayang lang ang kagapakain ko sa inyong mga walang silbi. Patawad po. Ilang beses na kaming sumubok, pero lahat ay bigo. At nasugatan pa ang mahigit 10 kasamahan. Pero, Ano? maingat siya kumilos. Hindi siya pumapatay. Ang mga kasamahan namin, ang pinakamasama ay malubhang sugat lang. May puso at may prinsipyo. Gusto ko ang mga taong may prinsipyo. Alamin niyo kung sino ang madalas niyang nakakasalamuha kamakailan. Ang lalaking ito, Zhang Li, 25 taong gulang. Natatrabaho na yon sa kumpanya ng pamangkin ninyo, si Sonan. Oh, May kasintahan siyang nagngangalang Mengyu. Pero naghiwalay na sila ilang araw na ang nakakaraan. Ang katabi niya ay ang may-ari ng inupahan niya, Sehu King. kung gayon, simulan natin sa lalaking ito. Kahit anong paraan ang gamitin mo, kailangan mong ibalik yon sa akin. Opo. Maraming salamat po, Boss Zhang. Kung hindi ka tumulong, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Walang anuman. Hindi ko ito ginawa para sa'yo, kundi para sa kanya. Para sa akin? Para sa'yo talaga. Bakit? Dahil sa mga pagbabago sa katawan mo kamakailan. Maganda naman ang kalusugan ko. Eric King, tara na. Hoy, may problema ka ba talaga? Tara, alis na. Pasensya na po, Boss Zhang. Okay lang yan. Magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Ayusin mo sila para sa akin. Pagkatapos ng lahat, bibigyan kita ng 200K. Gusto ko ang mga guwapong lalaki. Huwag kang magpabaya. Matitigas ang mga tauhan ng babaeng yan. Walang problema. Sa lahat ng taon ko sa kalye, marami ng matitigas na tao ang nakita ko. Sabihin mo, kamay o paa ang gusto mo? Gusto ko lang ang isang papel na nasa kanya. Ang utang na 5 milyon. Sige, pero 500K ang huling bayad ko. May nakikita ka ba sa mukha ko? Mukhang ordinaryo lang naman to. Paano may mga taong? Yeah. May natatanging galing ba siya? Boston, nagtatrabaho lang ako dito, hindi ako nagbebenta ng sarili. May malaking kliyente na dadalaw sa opisina para mag-inspeksyon. Espesyal na ikaw ang hiniling na samahan siya. Ito yung mga proyekto na titingnan niya. Seryosohin mo yan? Sino ba naman ang bibili sa'yo? O wag mo yan sabihin. Mas tumatagal, mas nakakaganda tignan niyang guwapong yan. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Kailangan mong samahan siya 24 oras araw-araw. Naintindihan mo ba? Kapag tapos na ang deal, bonus 300,000.
Galingan mo yan. Malaking deal to, depende sa'yo kung makakabili pa ako ng bagong Lamborghini bago mag-December. Sa'yo na yan? Malaki nga yung pera. Pero 24 oras na pagkasama. Baka may mga kakaibang hiling yan? Huwag kang mag-alala kahit mayroon man. Sulit na sulit ka. Kasi ang ibig sabihin ng steel wool ay kayamanan at pagtitiis. Boss Sun, bigla ko lang nalala, kasal ngayon ang lolo ko, kailangan kong umuwi. Baka pwede mo na lang palitan akong iba. Boss, dumating na si Boss Zhang. Pupunta na ako para sunduin siya. Ginoong Zhang. Uwe, nagkita na naman tayo. Bakit ba ako ang hinahanap niya? Hirap na hirap ka na ba magpigil? Marami kang gustong sabihin sa akin, di ba? Bakit mo ba ako laging kinukulit? Ako? Kinukulit ka? May sakit ka ba? Kung hindi mo lang ninakaw ang gamit ko, susundan ba kita? Nagbibiro ka ba? Ako si Zhang Li, tapat at matuwid. Sa loob ng 20 taon, hindi pa ako nagnanakaw ng kahit ano. Imposible. Talagang imposible. Hindi nagnakaw? Ang galing gamitin ng superpower, di ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Anong superpower? Paano ko ba sasabihin? Nakuha mo ang superpower dahil dinakaw mo ang ginseng drink na iniwan ko sa supermarket. Hindi naman talaga sa'yo yon. Maaring galing yon sa alien technology 1,000 taon na ang nakalipas. Siguradong isipin ng mga tao na baliw ako. Baliw ka nga. Naririnig mo ang sinasabi ko? Sabihin mo. Hindi ko maintindihan. Anong sinasabi mo? Nagbibiro lang. Sigurado akong may iba ka pang kapangyarihan. Sabihin mo, ano pa ang mga kapangyarihan mo? Sarge, kung ayaw mong sabihin, ako na mismo ang titingin. Anong kakayahan? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. 3, 2, 1. Mestizo. Gising na ang mestizo. Sino ka? Anong gusto mo? Huwag kang mag-alala, basta makikipagtulungan ka sa amin ng maayos. Hindi ka namin sasaktan. Makikipagtulungan? Makikipagtulungan sa ano? Kumbinsihin mo ang nobya mo para makipagtulungan siya sa amin ng maayos. Kuya, nagkakamali ka. Hindi ko siya nobya. Mestizo, nagpapangga ka pa, ano? Baka gasgasan ko ang mukha mo. Kuya. Nasaan ako? Oh, gising na. Anong gusto ninyong gawin? Inutusan kami para kunin ang promissory note mo. Ang promissory note na 5 milyong piso? Oh, ang bilis mong makaunawa. Kaya, para hindi na tayo magkaabala, ibigay mo na. Tinitiyak kong hindi namin kayo pahihirapan. Si Boss Wu ba ang nagpadala sa inyo? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ilabas mo na ang promissory note. Nasa akin ang promissory note. Pero nakatali ang mga kamay ko. Bakit hindi na lang kayo ang kumuha? May ganoon palang magandang mangyayari. Halika. Pagbibigyan kita. Boss, Huwag mo akong hawakan. ayos ka lang ba? Ayos lang. Subukan mong sipain ka niya. Tingnan natin kung ayos ka pa. Buwisit na babae. Tingnan mo kung hindi kita patayin. Ay huwag. Gusto mong magrebelde. Boss, nagkakamali ka. Kung sasaksakin mo siya, hindi natin makukuha ang promissory note. Kung wala ang promissory note, hindi tayo makakakuha ng pera. Isa pa, kung papatayin natin siya agad, masyadong madali para sa buwisit na babaeng yan. May punto ka. Ipagkatuloy mo. Paano kung ganito na lang? Kunin muna natin ang promissory note. Tapos ano? ang ganda ng babaeng yan. Pagkatapos ng lahat, hayaan muna nating magsaya ang mga kasama. Pagkatapos magsaya, ibenta natin sa Southeast Asia para maging online dealer siya. Tingnan mo nga yang ambisyon mo. Palakihin mo ang pananaw mo. Bakit kailangan pang hintayin na matapos ang lahat bago magsaya? Hindi ba pwede na ngayon? Boss, mauna na po kayo. Sig. Hindi mo ba alam ang panlasa ko? Maganda ba siya? Maganda. Ano? Maganda ba? Hindi maganda, hindi maganda. Para sa inyo yan. Dali, hilahin nyo siya. Bilisan.
Tara na, tara na. Boss Hang, pasensya na't kailangan kitang pahirapan ng kaunti. Pogi. Magiging malumanay si kuya. Huwag kang matakot. Anong ginagawa mo? Lalaki ako. Gusto ko nga ng lalaki. Ang mga bakla lang ang gusto ng babae. Ang tunay na lalaki ay dapat lalaki ang kasama, haha. Ang tunay na lalaki ay dapat lalaki ang kasama. Ay huwag. RZ. Anong nangyari, RZ? Sagutin mo ako. Sa tingin ko, hindi ka na niya masasagot. Ah, Pinapalawak ko ang pananaw mo. Pinapamahagi ko ang mga baraha online. Mamamahagi ka pa ba? tulong. May pumapatay. Sandali lang. May nasip akong paraan. Boss Wu ay. Ako to. Naayos na yung bagay na yon. Pumunta ka para i-check yung item. Bayaran mo na, ibibigay ko na. Ano? Ipadala ko raw sa'yo. Huwag ka nang mangara. I-check mo yung item doon mismo, at mag-transfer ka ng pera ng harapan. Ganoon lang yon. Magaling pa rin ako umarte, no? Seryoso ka ba? Hindi sila nagtagumpay ngayon. Sino ang makakagarantiya na walang susunod na pagkakataon? Paulit-ulit na lang, sino ang makakatagal? Ubisin na natin sila. Parang isang misunderstanding to. Boss Pu? Wala namang ibig sabihin. Gusto ko lang makipagpustahan sa'yo. Kung manalo ka, kunin mo tong promissory note. Paano kung matalo ako? Matatalo? Magdagdag ka pang 500,000. Ano sa tingin mo? 500,000 para sa 5 milyon? Sulit yan, Kung ano ang pustahan, yon ang paninindigan. Kung ano ang pustahan, yon ang paninindigan. Sige, magbigay na ng baraha. Huwag mong sabihing binubuli kita, Paano kung siya ang magbigay ng baraha? Sage. Ako. Sig. Boss Wu, ikaw muna. Kaya mo bang hayaan akong mag-raise? Mag-race? Akinggan ko nga. Paano ka magre-race? Magdadagdag ako ng 500,000. Kung manalo ako, ibalik mo sa akin ang adyu. At saka, may utang ka sa akin na 5 milyon. Kaya mo ba? Ganoon ka ba kasigurado na? Mananalo ka? May K ako sa kamay. Ang pinakamataas na card ay 4 na K. Ang pinakamataas mo ay straight lang. Bakit hindi ako mananalo? Bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng straight flush? Kaya mo bang hayaan akong mag-raise? Hindi ka ba natatakot na hindi ako magbayad? Walang sinuman ang pwedeng umutang sa akin at hindi magbayad. Kung gayon, hindi rin ako natatakot na hindi ka magbayad. Sige, ipakita na ang baraha. 4 na K ako. Ang Nine of Hearts ay nasa akin. Talo ka. Ano? Gusto mo na namang tumakas sa utang? Boss Pu? Tingnan mo muna ang sarili mong baraha. Nasaan ang Nine? Ikaw. Nandaya ka. Hindi ko tiningnan ang baraha ko kahit kailan. Nakita ninyo lahat, di ba? Boss Pu. Paano ako mandadaya? Ako. Ikaw. Boss. Sa. Hindi ako papayag. Siguradong may ginawa siya. Boss, may alam akong paraan. Para makaganti ka sa kanya. Medyo mahal lang. Sabihin mo na, kahit maubos pa ang lahat ng ari-arian ko, gusto ko siyang mamatay. Boss, narinig mo na ba si Big Boss King? Big Boss King. Anong level mo para kulungan kita?
Handa akong magbayad ng 5 milyong piso. Ito na ang lahat ng meron ako. Sa tingin mo ba kailangan ko ang maliit mong halaga? Big Boss, nakikiusap ako. Basta matulungan mo akong tapusin si Zhang Ruonan ang babaeng yan. Ang natitirang buhay ko, para na sayo, ako si Wu. Sino? Paano mo siya gustong parusahan? Gusto ko ang buhay niya. Umapayag ako. Talaga. Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ni Ginoong King? Hindi po. Pakiusap, tanggapin niyo po ang tseke. Ako na ang kukuha. Dahil kinuha mo ang pera nila, gawin mo ang trabaho. Ipadala ang mga pseudo-god warrior. Andaan, kolektahin din ang test data. Isang araw at isang gabi na siyang hindi nakakawi. Nasa panganib ba siya? Mga tao ba yan ni Boss Wo? Ako ba ang dahilan ng gulo mo? Ay, Eric King. Nag-overtime lang ako sa opisina. Nag-overtime ka pero may sugat ka? Nadapa lang ako. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Paano ako hindi mag-alala? Ang mga tao ni Boss Wu gagawin ang lahat para sa pera. Wala silang awa. Siya ang gumulo sa'yo, di ba? Magsumbong na lang kaya tayo sa pulis? Huwag kang mag-alala. Hindi na siya manggugulo uli. Sila nga ang gumulo sa'yo, di ba? Ibigay ko na lang kaya sa kanya ang bahay? Nag-aalala talaga ako kung sakali. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Zhang Li, samahan mo akong mag-shopping. Hindi ko nakita. Mukhang mali ang dating ko. Hindi. Nakasira ba akong magandang sandali? Bakit ka nandito? Nandito ako para yain kang mag-shopping. Ayoko. Ayoko. Saj, ang tigas mo talaga. Kung hindi ka sasama, tatawagan ko ang boso ninyo. Sabi mo, 24 oras mo akong sasamahan. Bakit bigla kang ayaw na? Ang pangit talagang serbisyo mo. Ano? Anong gusto mong gawin? Anong gusto kong gawin? Hindi ko sasabihin sa'yo. Samahan mo akong mag-shopping. Kapag bumuti ang mood ko, saka ko sasabihin sa'yo. Tara na. Boss Zhang. Bumalik na tayo. Pagod na ako mag-shopping. Ang hina mo naman para sa isang lalaki. Kakaunting lakad pa lang, pagod ka na? Manloloko. May bago ka na namang babae. Zhang Li, bakit hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao noon? Girlfriend mo? Ex-girlfriend ko. Nagiwalay na kami. Ikaw. Ako. Hindi naman masama ang hitsura mo. May dibdib, may puwet. Bakit mo nagustuhan ang walang kwentang yan? Baka niloko ka lang niya. Sasabihin ko sa'yo, isa lang siyang hamak na empleyado. Wala siyang pera. Anong pinagsasabi mo? Siya ang malaking kliyente ng kumpanya ni Boss Zhang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malaking kliyente. Ang galing mo, Zhang Li, nakasungkit ka na naman ng mayamang babae. Sa loob lang ng 2 araw, 2 mayamang babae na ang nakasungkit mo. Zhang Li, talagang napakagaling mong kumain ng malambot na kanin. Ang husay mo. Lumabas ka na, huwag ka nang magtago. Yan lang ba ang kaya ng mga tao ni Big Boss King? Akala mo ba walang silbi ang anesthetic needle kung hindi ka matusok? Walang silbi. Ang karayom ay may super anesthetic. 0.5 segundo lang para ma-absorb ng bala. Kung gayon, unahin ko muna ang maliit na daga na ito. Superpower Combat, simulan. Tusok ka ng tusok ng tao. Taga Myanmar ka ba?
Takbo! Wow, ang romantic. Gusto ko rin yan. Ereho King. Gabi na, hindi ka pa natutulog. Bakit ka naliligo sa bahay ko? Zhang Li, tungkol sa kay Boss Wu. Malaking tulong talaga ang ginawa mo. Kung hindi, talagang hindi ko na mapapanatili ang huling bahay ko. Bata. Huwag mong isiping makakatakas ka sa aking mga kamay. Maging alipin ko. Nagwi na naman ng babae? Dalawa pa. Walang hiya. Baliw. Manyakis. Boss Zhang. Mengyu. Ako ba ang hinahanap mo? Ah? Oh, Mengyu. Anong pinagagagawa mong gayong umaga? Bakit mo suot ang damit ko? Hubarin mo yan. Hindi ka naman ganyan dati. Dati, napakabait mo. Mabait? Anong pinagsasabi mo? Mengyu, sasabihin ko ulit sa'yo. Break na tayo. Wala na tayong koneksyon, okay? At saka, nasaan si Boss Zhang? Boss Zhang. Zhang Li, baka naman binubuhay ka na ng mayaman? Paano kung ganito? Zhang Li, gamitin mo ang pera ng mayaman mong babae para buhayin ako. Ano sa tingin mo? Mengyu, nababaliw ka na ba? Bilisan mo, may late ka sa trabaho. Trabaho. Ano ba yan? Kuya, simula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Marami akong kayang gawin, alam mo ba? Mengyu, Ayaw mo na bang maging receptionist? Anong oras na? Hindi ka pa rin pumapasok para magbukas ng opisina? Paghintayin mo ba ang buong kumpanya? halika rito agad. Nan, pakiusap, pakasalan mo na ako. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Nan. Pumayag na ang tiyuhin sa usapan natin. Nan. Pakiusap, Nan. Zhang Li. Yung project ni Boss Zhang. Kumusta na ang pag-inspect? Mag-meeting tayo. Hoy, ikaw na naman? Batang tu. Ito na ang pangalawang babala ko sa'yo, kaibigan. Kung magpapatuloy ka, hindi ako mag-alinlangan. Hoy mukhang pekeng singsing yan, di ba? Impossible. Tingnan mo. Ano to? Buwisit sa pag-ibig mo. I-check mo to. Hoy, kuya. Pwede mo bang sabihin sa akin? Promise, di ko ibubuka. Hoy, Ikaw. Tayo ka. Ako na. Bibili lang ako. Halika kuya, umupo ka. Umupo ka. Ito, kuya. Authentic na Cuban Havana. Subukan mo. Hindi ko alam. Oy, kuya. Yung galaw na ginamit mo kanina, sining ng pakikipaglaban ba yon? Siguradong isa kang master na hindi kilala. Hindi kaya naabot mo na ang rurok ng anjin? Kaya mo bang patumbahin ang tao na parang nagpapaskil ng larawan?
Pwede mo bang ipakita ang Tiger Leopard Thunder Sound para makita ng alagad mo? Ikaw lang ang sasabihan ko. Ako ay isang nagtatagong immortal cultivator, isang manlalakbay sa mundo. Nasa Golden Core Realm ako. Kuya, turuan mo ako. Kahit magkano pa, luluhod ako sa'yo, luluhod ako. Ay huwag na. Ito kasi. Depende kung may kakayahan ka. Sakto, may hawak akong isang Purple Star daw Secret Art. Magpalitan tayo ng contact info, ibibigay ko sa'yo. Pag-uwi mo, kopyahin mo ng 1,000 beses. Kung maramdaman mo ang pagdaloing spiritual energy, ako na ang magrepresenta sa aming sekta para tanggapin kang disipulo. Saich po, Master. Ginugulo ang aking puso ng Dao. AMEA. Sobrang-sobra na si Zhang Li. Ginagawa siyang tanga. Uwi na. Boss Sun, Tara, isasama kita sa hapunan para pasalamatan ka. Sag, Ay. Tara. hayaan mong mag-isip ako. Anong gagawin mo? Binalaan kita. Huwag kang gagawa ng kalokohan. May sisihi sa buong kumpanya. Kung hindi ka makikinig, sisigaw ako. Maliban kung takpan mo ang bibig ko. Nakita ko lang na nahihirapan ka, kaya tumulong lang ako. Ano bang inisip mo? Anong nangyari sa'yo? Superpower Wave Activate. Ay, okay ka lang ba? Hindi tama. Bakit wala na yung pakiramdam kanina? Boss. Kap. Hawakan mo. Ay umalis ka. Halika na. Ah. Boss, Huwag kang lumapit. Boss. Hintayin mo ako. huwag kang lumapit. Boss. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Pseudo God Warrior, ipagpatuloy ang pag-upgrade. Paiipon ko kay may ang mga kasunod na datos. Bukod pa rito, ayusin mo na makita niya ako. Opo. Kailangan bang tawagin ang pamangkin? Hindi na. Gusto ko siyang makausap ng mag-isa. Hindi na kaya, hindi na kaya. Hindi na makatagbo. Boss. Isa pa ulit. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang ako nakatayo ng tuwid. Aray. Ingat. Ang Sara. Sige na huwag mo na akong ihatid. Alagaan mo ng mabuti ang kuya ko. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka, anumang oras. Huwag kang kabahan. Gusto kang makita ni Ginoong King. Sugatan ang kamay mo. Ah, hindi. Kung gayon, ano ang ibig sabihin nito? Minamaliit mo ba ako? Hindi po, Ginoong King. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Hubarin mo.
Narinig ko, maganda ang ginagawa mo sa kumpanya ni Nanan, at ipinagganggol mo pa siya sa mga manliligaw. Ipagkatuloy mo lang yan. Siya lang ang pamangkin ko. Umaasa pa rin ako na magiging isang pamilya ayo. Uminom ng tsa. Interesado ka bang tingnan ang koleksyon ko? Kumusta? Ang unang pagbabago ay naong uminom kayo ng tsa. Ang pangalawa ay naong nakita niya ang banal na siba. Ang enerhiyang nabuo sa dalawang pagbabago ay lumampas na sa unang pseudo-god warrior naong inaktibo ang dugo ng Diyos. Sigurado ka. Bagaman hindi ko pa alam ang prinsipyo, may 79% akong katiyakan na ang dugo ng Diyos ay nasa loob niya. Kung gayon, kunin mo ito para sa akin. Ang dugo ng Diyos ay akin. Guwapo, gusto mo bang sumabay? Boss, Ano ang pinag-usapan ninyo ng tiyuhin ko? wala namang masyado. Uminom lang kami ng sa. Pinakita niya sa akin ang isang kakaibang sibat. Paano mo nalaman? Gusto mong sabihin paano ko nalaman? Ang sarili kong tiyuhin, nakikipagkita sa empleyado ko, paano ko naman hindi malaman? Magkamag-anak pala kayo. Magkamag-anak. Sabi nila, ang pamangkin na babae ay kamukha ng tiyuhin. Magkamukha ba kayo ng tiyuhin mo? Naman. Noong bata pa ako, lahat ng tao ay nagsasabing anak niya ako. Ah. Kung gayon, namana mo rin siguro. Anong mana? Zhangli, anong pinagsasabi mo? Nandito na ang boss. Gusto mo bang umakyat at uminom ng tubig? Ay, hindi ako nauhaw. Gusto mo bang makita ang pusa ko? Kaya niyang mag-backflip, alam mo ba? Allergic ako sa balahibong pusa. Huwag na lang siguro. Ngayon ka pa magpapanggap na tanga. Umalis ka. Ay, ang tanga ko talaga. Huwag ka nang magsayang ang oras. Malapit ka nang mamatay. Eh, boss Sang. Ginulat mo ako. Noong bigla kang umalis ng walang paalam, alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa akin? Gayon, ginugulat mo na naman ako. Kaya sa tingin mo, niloloko kita? Ay, huwag kang mag-alala. Hindi ako natatakot. Sa iyo ang kapangyarihan. Alam mong meron ako. Hindi lang ako nakakaalam, mas marami pa akong alam kaysa sa iyo. Subukan mong pisilin. 100 kilo. Anong ibig mong sabihin? Ang 100 kilo ay ang limitasyon ang lakas na hawak na kayang abutin ng isang ordinaryong tao pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-ehersisyo. Nag-ehersisyo ka ba? Kaya nga, ihahatid kita sa isang lugar. Dito tayo. Nahanap na. Zuofeng, delikado. Kin, Ligtas ako. Huwag mong hawakan yan buong araw. Yang dalawang sirang bagay na yan. Kailangan mong maniwala sa siyensya. Sinasabi ng siyensya sa akin na nandito ang kayamanan. Zhu Feng. Dito dapa. Kala. Unang pagtuklas sa sibilisasyong Aztec.
Likido para sa pagbabago ng Eagle Warrior. Ngayon, magsasagawa tayo ng energy test. Simulan ang energy test. Masyadong malaki ang enerhiya. Ang ininom mo noon ay ang likidong ito sa video. Isang bagay na may energy density na hindi talaga galing sa Earth. Sa madaling salita, kung wala ng kontrol at sumabog ang likido sa katawan mo, ang enerhiya ay katumbas ng 5 nuclear bomb. Imposible. Niloloko mo lang ako. Kung niloloko kita, may dahilan ba ako para gawin yon? Hindi mo ba alam ang nangyari sa'yo nitong mga nakaraang araw? At sasabihin ko sa'yo, ayon sa pagsusuri, ang likidong ito ay hindi talaga kayang na sinisipsip ng anumang carbon-based na buhay. Sa madaling salita, buhay ito. Kaya sana ay makipagtulungan ka sa amin para alisin ito sa iyong katawan. Pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Ay, sira. Anong gagawin ko? Alisin? Hindi ba ibig sabihin niyan, kukunin nila ako para hiwain? Hindi pwede. Hindi nila ako pwedeng mahanap. Kailangan kong tumakas. Nasaan ako? Tulong. May tao ba dyan? Tulungan niyo ako. Wala bang tao dyan? Tulong. Ay, Boss Hang, tulungan mo ako. Huwag ka nang magpumiglas. Masasaktan ka mamaya. Magtipid kang lakas. Binabalaan kita. Bitawan mo ako. Kung hindi, tatawag akong pulis. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Magaling. Ang sigla mo pa rin. Ibigay mo. Simulan na natin. Ay, teka. Hindi ba kayo maglalagay ng anesthesia? Ay. Huwag, 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 huwag. Ay. Gising na. Bakit ikaw? Paano ka nakapasok? Hindi mo isinara ang pinto. Ah, okay na pala. Pinapapunta ka ng asawa ko. Sa bahay namin para kumain. Salamat daw sa paghatid mo sa akin sa ospital. Mag-ayos lang ako. Teka. Hindi ka kalbo. Alam kong hindi kita maloloko. Isang buong super anesthetic ang tinurok sa akin, pero wala pang 1 segundo, gising na ako. May problema ka nga. Gusto kang makita ng amo ko. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sumama ka sa akin o mamatay ka. Mamatay ka diyan. Sayang, nakatakas siya. Hindi. Masyadong delikado dito. Kailangan kong umalis agad. Hoy! Huwag kang gumalaw. Kuya, anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin lahat ng mahahalagang bagay mo. Pati ang damit mo. Kung hindi, papatayin kita. Pera lang naman pala, par. Malubha ang sakit ko ngayon. Hindi ako makagalaw kahit kaunti. Tulungan mo akong tumawag ng ambulansya. Bibigyan kita ng 10,000 piso. Hindi, bibigyan kita ng 20,000. Ay, talagang may sakit siya. Kung gayon, panatag na ako. Halika na. Master, halika, halika. Sakay na, sakay na. Master, master. Dahan-dahan, huwag kang mabulunan sa pagkain. Uminom ka ng soy milk. Master, Nakikita kong medyo tuliro ka. Kung hindi ako nakapreno agad kanina, nabangga na kita. Halika, uminom ka, halika, halika. Ah, alam ko na. Hindi ba't nakatagpo ka ng masamang kultibador? Nasugatan ka sa pakikipaglaban sa kanila? Mukha ka talagang mahina. Bakit hindi mo hayaang tulungan ka ng alagad mo na gamutin ang sugat mo? Bakit hindi ganito? Umuwi ka na lang sa akin.
Mayroon sa safe ng tatay ko na isang ginseng na mahigit 500 taon na. Nakawin ko para sa'yo para makabawi ka. Ay, kapag gumaling ka na, turuan mo ako ng immortal cultivation. Ano sa tingin mo? Magsisimula ako bilang panlabas na disipulo. Ah, hindi, isang hindi nakarehistrong disipulo. Ano sa tingin mo? Hindi na kailangan ako ang bahala sa kanya. Sino? Papaano ka nakapasok? Sinasabi ko sa'yo, malapit na akong mag-book ng buong lugar. Lumabas ka na agad. Kahit may itsura ka pa, hindi kita papatulan. Pakinggan mo ako, simula nang magsimula ako sa landas na ito. Mayroon akong tapat na puso sa paglinang. Kayong mga pink na kalansay, hindi niyo ako kayang tuksuhin. Ano to? Ano to? Guro. Siya ba ang asawa ng guro? Ha? Hindi. Hindi maganda ang sitwasyon mo ngayon. Maaari kang mawalan ng kontrol anumang oras. Wala kang magagawa sa sasabihin mo. Hindi ako babalik kasama ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Kasahiwain. Naku naman. Babangon na ba ang espiritual na enerhiya? Yarkin. Mamaya, kapag hihiwain niyo ako, pwede bang dagdagan niyo ang anesthesia? Takot ako sa sakit. Huwag kang mag-alala, hindi ito Myanmar. Hindi kami naglalaro ng paghihiwa-hiwalay ng katawan. Talaga? Bakit hindi mo sinabi agad? Paulit-ulit ko nang sinabi. Naniwala ka ba? May dalawang balita. Pakinggan mo muna ang magandang balita. Anong magandang balita? Lahat ng balita, masama. Ang una, 100% akong sigurado. Yung misteryosong likido sa katawan mo. Buhay yan. At unti-unti niyang sinisira ang utak mo. Pangalawa, wala pa akong paraan ngayon para ilabas yan ng ligtas sa katawan mo. Kailangan pa ring iscan. Tara. Tingnan mo to. Pag nakita mo, magiging klaro sa'yo. Kakaiba tong bagay na to, ito na ba yung tinatawag na may tubig sa utak? Tama, pero yung utak sa'yo yan. Yung mga likido sa paligid ng utak mo ay yung misteryosong likido na ininom mo. Kinakain na nito ang utak mo. Nakikita mo ba yung kulay? Habang unti-unti niyang kinakain ang utak mo, lalong lumalakas ang superpower mo, hanggang sa maubos na lahat. Kaya pwede kong sabihin na isinasakripisyo ko ang utak ko para makuha ang kapangyarihan. Si Zhang Li, may tunay na tapang. Nasa mahirap na sitwasyon pero nakakapagbiro pa rin. Hanga ako. Hindi naman ako basta-basta lang. Naniniwala lang ako sa iyo, Professor. May tiwala ako. Bakit? Kung hindi ka sigurado, hindi mo to sasabihin ng ganito kalmado. Ibig sabihin, may paraan ka talaga. Dahil ganoon na lang ang pagpapahalaga ni Ginoong Zhang sa akin. May ipapakita pa ako sa iyo. Siege. Ito ang natirang misteryosong likido na ininom mo. Dinala ito ni Zhang Ruonan. Pagkatapos ng maraming pag-aaral, may buhay ito. Tingnan mo. Pagkatapos nilang kainin ang mga organikong buhay, sinisipsip nila ang sustansya para lumaki. Kailangan kong gamitin ang electrocution para ubusin ang kanilang enerhiya, para maiwasan ang banta. Hoy, Ginoong Zhang, ano ang ginagawa mo? Siyempre, ililigtas ko ang aking mga kapwa-Diyos. Zhang Ruonan, pigilan mo siya. Kinokontrol siya. Yarkin! Tigilan mo yan. Kung hindi, babarilin kita. Nakalimutan mo na ba ang aking superpower? Sinasabing puso mo sa akin, na hindi ka maglalakas loob na bumira. Buksan mo yan. Kung hindi, mamamatay kayong lahat ngayon. Kung gayon, sinasabi bang puso mo sa akin? Kung babariling ko ba? Sinabi ko na sa iyo, kung maglakas loob ka pang tumapak sa kalye na ito, babaliin ko ang mga binti mo. Mga kapatid, sige.
Sumuko ka na ba? Sumuko ka na ba? Sumuko na, sumuko na. Ang kalye na, to ay sayo na simula ngayon. Masyado mo akong minamaliit. Bakit naman papansinin ng isang bayani? Ang pagkain ng mga langgam. Sumama ka sa amin at gumawa ng malaking bagay. Anong gusto ninyong gawin? Hindi ako sasali sa pyramid scheme. Ha? Maligayang pagdating, High Priest. Ah, High Priest, bakit tayo nandito? Para kunin ang isang bagay na napakahalaga sa akin. Ito ay isang dugan na sibat. Pero matagal na panahon na ang lumipas, kaya hindi ko na masyadong matandaan. Kung gayon, payagan mo kaming dalawa. nakunin ito para sa'yo. Hindi maganda. Emarzang, tuloy po kayo. Dapat ba kitang tawaging Emarzang o High Priest? Hindi mahalaga. Alam mo ang gusto ko. Pero bago yan, payagan mo akong ipakilala sa'yo. Ang aking boss. Nakita. Ikaw ang kasama ni Professor Kin. Hindi ka patay. Hindi. Hindi ka tao. Ikaw eh. Malapit ka na rin. Hindi ba? Hahaha. Ibabalik ko ang kaluwalhatian ng lahi ng Diyos ng araw. Itatatag ko ang kaharian ng mga Diyos sa lupa. Gusto ko ang lahat ng mundo maliban sa kaharian ng mga Diyos mula sa'yo. Deal. 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 Kung ayaw ninyong makinig sa magandang usapan, kung gayon, pati buhay ninyo, iwan ninyo rito. Inakala nyo pa rin ba na ako ang mahinang sisiw noon? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang kapangyarihan ng High Priest ng mga Diyos. Superpower, time control. Hahaha. Masakit mawalan ng kapangyarihan, hindi ba? Ang sibat na ito na may dugo ng Diyos, kung nakapatay sa iyo 1,000 taon na ang nakalipas, kaya ka pa ring patayin muli ngayon. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. High Priest, bakit tayo narito? Umuwi na tayo at matulog. Lumipas na ang oras, bakit hindi pa rin siya dumarating? Hindi na siya darating. Ipadala ang mga pseudo-god warrior. Aasan ang konsentrasyon ng dugo ng Diyos sa kanila. Magdadala pa ng marami. Gusto kong ubusin ang lakas niya. Kumusta? Ayos ka lang ba? Hindi ako mamamatay, Ama. Hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Mag-isip tayo ng paraan. Siya ay isang demonyo. Hindi niya tayo itinuturing na tao. Alam ko, pero kailangan pa natin ng kaunting oras. Magpapadala pa ba tayo ng mga mandirigma? Pero mga kapatid ko ang mga taong ito. Mula pagkabata, inampon kami ng amang pinuno. Magkasama kaming lumaki. Mayon, kailangan ko silang gawing isang beses lang na sakripisyo. Ang sakit ng puso ko. Gawin muna natin ang sinabi niya. Makakahanap ako ng paraan. Pangako, ipaparamdam ko kay Zhou Feng ang impyerno. High Priest, Ayos ka lang ba? pumasok ka sa loob. Hanapan mo ako ng pagkain na mataas sa kalorya. Kailangan kong magpagaling. Seg. High Priest, halika. Alagaan ninyo ng mabuti ang High Priest.
Protektahan ninyo ang High Priest. High Priest, alagaan mo ang sarili mo. High Priest, bilisan mo. Para hulihin ako ang ipinunta mo rito? O para patayin ako? Sa tingin mo ba, kailangan ko pang personal na kumilos para diyan? Naparito ako para makipagtulungan sa iyo. Makipagtulungan? Para patayin si Zhu Feng? Magsani puwersa kayo para patayin si Zhuo Feng. 3, 2, Isa. Sa totoo lang, ako ang nakababatang kasamahan ni Yarkin. Dati, sabay naming pinag-aralan ang sinaunang sibilisasyong Aztec. Matagal ko nang alam na si Zhang Ruonan ang kanyang ampon, nang ibalik ni Zhuo Feng ang likidong iyon. Ako rin ang naghanap ng pagkakataon para sadyang ipakuha kay Zhang Ruonan ang bagay na iyon. Imposible. Atayin siya. Paalam. Habulin. Nahanap mo na ba ang impormasyon niya? wala, napakahiwaga niya. Kahit sa dark web, hindi siya mahana. Mga walang silbi. Kailangan ko pa ba kayong turuan? Kung walang impormasyon, hindi niyo siya mahuhuli. Hulihin niyo siya agad at dalhin dito. Sayang lang ang pag-aalaga ko sa inyong mga walang silbi. Pseudo God Warrior, mag-upgrade at magpatuloy. Tama, siya si Ginoong King. Ang kasama ninyong si Zhu Feng, hindi namatay nang mahulog sa bitag noon. Sa halip, nakakuha siya ng isang misteryosong kapangyarihan. Hindi lang siya makakagawa ng maraming pseudo-god warrior, kundi magagamit din niya ang kapangyarihan ng sibat na kayang perpektong supilin ang aking kapangyarihan. Ang grupong ito ng pseudo-god warrior na ginawa ni Zhu Feng, lahat sila ay mga ulila na inampon ni Ginoong King noon. Magkakamukha silang lahat. Sila ay mga disposable na gamit. Kaya si Ginoong King gusto niyang makipagtulungan sa atin para patayin si Zhu Feng. May plano ka ba? Ibalik mo sa akin ang bahaging katawan ng Diyos na itinago mo. Kapag kumpleto ako, hindi ko na kailangan ang tulong ninyo. Madali ko siyang mapapatay. Hindi pwede. Kapag nakuha mo ang 2 patak ng likidong iyon, tuluyan ka ng lalamunin. Malamang ay magiging isang nilalang ka na may malakas na kapangyarihan. Ngunit walang pagkatao, isang halimaw na mas nakakatakot pa kay Zhu Feng. Kung ayaw ninyong piliin ang pinakaligtas na solusyon, kailangan nating ipatupad ang plan B. Pero ang planong ito, Ay napakadelikado. kapag nagkaroon ng kahit kaunting pagkakamali, lahat tayo ay mapapahamak. Sabihin mo ang plan B mo. Bakit ang hina ng kuryente ngayon? Sabi nila, may mga lumang linya raw. Kaya inaayos at pinapalitan. Nahuli na ba siya? Dalhin dito. Isang 1,000 kaon na. Nabubuhay ka pa rin. High Priest, Magnanakaw ka ng kapangyarihan ng Diyos. mga stray na aso, nagmamayabang kayong mga Diyos. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sumuko sa akin o mamatay. Sa panaginip mo lang. Hahaha. Magaling na paggana, pero wala kayong uta. Sa tingin ko, may nagsabi na sa inyo ng aking kahinaan, di ba? Tama ba, aking tapat na lingkod? Ah,
Haha. Sa totoo lang, ikaw ang walang utak. Edek. Akala mo ba hindi namin alam na ang lakas mo ay hindi galing sa kuryente? Kasi wala pang kuryente 1,000 taon na ang nakalipas. Isa lang ang pinagmumulan ng lakas mo. Pagsipsip, kung gusto mong sumipsip, sipsipin mo hanggang sa busog ka. Ah. Hindi pa sapat para pumutok ako. Mamamatay kayong lahat. Ah. Gaano katagal pa? 8. Pero, ang pinakabagong pananaliksik ni Yarkin, Nanotech Bomb. Mag-enjoy ka. Ah. Takbo. Kumusta ang pakiramdam? Anong nangyari sa akin? Sobrang dami ng nawala mong dugo. Luz ang pagwawala ng misteryosong kapangyarihan. Halos mamatay ka na. Ikaw at Sis Hang Ruonan ang nagligtas sa akin? Ikaw mismo ang nagligtas sa sarili mo. Dahil sa misteryosong kapangyarihan sa loob mo, ayaw din nitong mamatay. Ito ang gumamit ng enerhiya para mabuhay ka. Kaya may dalawang magandang balita. Una, dahil sa sobrang paggamit ng misteryosong kapangyarihan at enerhiya, ang paglusaw nito sa utak mo ay tuluyang huminto. Kung hindi mo ito muling i-activate, ligtas ka na. Pangalawa, dahil huminto ang paglusaw, bagaman nandyan pa rin ang iyong superpowers, napakaliit na rin ng epekto nito. Kaya, wala na rin. Kaya ikaw, pwede ka nang umuwi. Ito ang iniwan ng ex-husband ko. Malaki at maluwag ang kwarto. Ang mga gamit dito, pwede mong itapon o itago, bahala ka. Kumusta, ex-husband? Ex-husband, Ikaw, bumalik ka na? Hindi ba't hindi magandang timing ang pagbalik mo? Akala ko umalis ka na. Kaya balak mong kunin ang upa deposit ko, tapos ipaw pa sa iba ang bahay, tama ba? Mas masahol ka pa sa pinakamasamang landlord. Ngayong bumalik ka, huwag ka nang magdala ng kung ano-anong babae, tulad ng dati. Hindi na. Hindi na mangyayari yan. sabihin mo, Anong gusto mong kainin mamaya? Lulutuan kita mamaya. Para na ring welcome party. Ang bait mo naman. Gusto ko ng Hong Xiaoru, Gubaoru, Li Fiken, at saka. Teka. Bakit puro karne? Nanginain ka bang damo sa Korea? Nanginain ka ba ng damo sa Korea? Hindi. Hindi siya pwedeng kumain ng ganyang kasebo. Sino yan? Ha? Tapos na ang kainan, bakit may mga taong ayaw pa ring umalis? Huwag mo akong pasaringan. Ikaw rin naman, hindi ka pa umaalis, di ba? Hoy! Bahay ko to. Bahay mo to? Oh, Zhang Li, sa sala ka matulog. Lily, halika na. Parang hindi tama yan. Kakakilala pa lang natin, di ba? Pinapabantayan ka ni Iarkin sa akin. Huwag mong kalimutan. Tuloy pa rin ang pananaliksik. At saka pinapagamit ka ni Iarkin. Ang iyong kakayahan ng mas madalas para masiguro ang aktibidad ng enerhiya. Sa susunod, kapag pumasok ka ulit sa kwartong ito, maniniwala ka ba sa akin? Kung putulin ko ang iyong pangatlong paa? Umalis ka. Ikaw.
Tingnan mo nga ang ginawa mo. Umaasa akong bibigyan mo ako ng malaki. Pero ano? Binigyan mo lang ako ng malaking tae. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang proyektong ito para sa akin? Tapos ganitong basura lang ang ibibigay mo sa akin? Lumabas ka. Side po. Nandito na si Zhangli. Sino ang nagpapasok sa'yo? Lumabas ka. Side po. Apasukin si Zhang Li. Side po. Boss Lu, maupo po kayo. Nabalitaan ko po, Boss Lu. Malapit nang maging presidente ng Taishan Group. Wala po, wala. Wala pang opisyal na anunsyo. Pag-usapan muna natin ang trabaho. Sana ang proposal ng kumpanya nyo ay makakapag-impress sa akin. Amy, Kahit anong sabihin mo ngayon, wala ring kwenta. Sabi ko nga, Kahit si Jesus pa, hindi na makakapagligtas sa proposal mo. Sige, simulan na natin. Boss Lu, matagal na rin nating hindi nagkita. Wala pa akong nasasabi. Sinabi mo na agad na hindi. Hindi ba medyo sobra yan? Naisip ko lang kanina. Sa mukha ni Boss Lu, gusto ko nang tumawa. Ganun ba talaga kabilis magbago ng mukha? Ang galing naman. Zhang Li, ang galing mo talaga. Zhang Li, pangako sa akin. Pangako, hindi ka na mawawala ng biglaan, sige? Zhang Li. Gusto kita. Maging tayo na. Boss Sun, mahirap lang ako. Huwag kang ganyan. Hindi ko yan pinapansin. Ikaw lang. Ang nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Umayag ka na, Zhang Li. Boss Lu, umupo po kayo. Narinig ko na si Boss Lu. Malapit na akong maging presidente ng Taishan Group. Wala. Hindi pa naman opisyal na inaanunsyo. Pag-usapan muna natin ang trabaho. Sana ang proposal ng inyong kumpanya ngayon ay makapagpa-impress sa akin. Amy, Kahit anong ganda pa ng sabihin mo ngayon, wala ring silbi. Ako ang nagsabi. Kahit si Jesus pa ang kumausap sa akin, hindi ko aprobahan yan. Sige, simulan na. Ikaw na naman, kalbo. Naglakas loob ka pang bumalik. Humanda ka sa akin. Zhang Li, ikaw na walang silbi. Sinira mo ang proyekto ko. Umalis ka. Hi. Pinitin mo. Ha. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Ang kapangyarihang ito, nakakaakit talaga. Ha. Hindi mo sasamahan ang ice beard mo. Makikipag-usap ka sa akin, isang diborsyadang babae, dito sa kusina? Ay, Eric King, ang sama mo naman magsalita. Ikaw na mismo ang nagluluto para sa akin. Magpapanggap pa ba akong hindi ko nakikita? Talaga bang inisip mong ikaw ang amo dito? Hindi ako marunong magluto. Makakasama lang kitang magkwentuhan. Kalokohan. Tigilan mo yan. May nagluto na nga para sa'yo, pinaghandaan pa. Hindi mo ba pupuntahan? Hindi na. Mas gusto ko pa rin manatili sa tahimik na lugar at magbasa. Kailan pa? Naging pagbabasa. Ang pagbabasa ang comics? Bakit dalawa sila? Alin ang totoo? Naku! Zhang Li! Zhang Lei, sandali. Nasa high ground na. lumabas ka diyan. Ginagamit mo na naman ang superpower mo.
Sabihin mo, Matatalo ako sa laro. Tinulak na ang kristal. Para sa paglalaro mo. Para sa panloloko mo sa akin. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? Gaano pa karaming bagay ang tinatago mo sa akin? Kung kailangan kong sabihin ang tungkol dito, nagsimula ito sa isang boteng juice. Kung kailangan kong buod, nakakasama ang overtime. Totoo lahat ng sinasabi niya. Ang ganda ng kababalaghan, parang pelikula. Hindi ka panipaniwala. Anong manunulat ang maglalakas loob magsulat ng ganitong pantasya? Hindi ba siya babatikusin ng hosto? Huwag mo nang masyadong isipin yan. Hindi mo na kailangang masyadong alahanin. Iarkin, malapit nang mapabuti ang separation technology. Makakabalik ka na sa normal na buhay. Sa wakas, nagtagumpay ang cell separation and recombination technology. Congratulations, kuya. Aano ka nakapasok? Ako ang nagbukas ng pinto. Bakit? Ama, MAY, nasaan si Iarkin? nag-eksperimento si Doktor hanggang alas 5 umaga. Kakatulog lang niya. Ah, Kayo po ba si Ginang Hu? Ako nga. Sino po kayo? Ako po ay isang utusan lang. Si Ginoong Zhangli po ang nag-utos sa akin na imbitahan kayo sa isang event. Ganito na ba kagulo ang mundo ngayon? Nagde-deliver gamit ang Alpha? Sige po. Sumakay na po kayo. Naku. Yarkin. Sangruonan. Yarkin. Naku. Pasensya na, kuya. Sa ganitong paraan kita inimbitahan. nasaan ang iba? Huwag kang mag-alala, kuya. Wala akong sasaktan. Kukunin ko lang ang gusto ko. Gaano katagal mo na itong pinaplano? 35 taon. Noon, bagong graduat pa lang ako. Ikaw na ang kilalang-kilalang eksperto sa biopharmaceutical. Mula noon, alam ko na, ikaw lang ang makakatulong sa akin para matapos ang planong ito. Batang walang magulang. Papatayin kita. Alam mo ba kung bakit kita binubuli? Kasi gusto ko. Sige, huwag kang umiyak. Hindi masakit kay kuya. Masasaya ka pagkatapos kumain ng candy, ha? Gusto ko si Papa at Mama. Gusto ko si Papa at Mama. Naghihintay sina Papa at Mama sa atin sa langit. Sage, Bonso. Pagkatapos mong kumain ng candy, dadalhin ka ni kuya para hanapin sina Papa at Mama, ha? Saj, Sig, sumama ka sa akin. Bibigyan ko kayo ng bagong buhay. Kalaunan, Nalaman ko na si Ginoong King hindi lang pala kami ng kapatid ko ang iniligtas, kundi nag-ampon din ng napakaraming ulila. Siya ang aming tanging tunay na Diyos. ang lahat ng ito ay plano mo.
Sadyang pinapunta ako ni MAY sa Aztec na labi para mag-imbestiga. Matagal na akong nakakuha ng isang Aztec na batong kalaan, nakalagay doon. Na kapag nakuha ang pamana ng High Priest, maaring muling makagawa ng malalakas, apat, at walang takot na Eagle Warrior. Kaya isang araw, isang nagngangalang Zuo Feng ang nag-sponsor ng lahat ng pondo para sa aking pananaliksik. Inapunta niya kami sa gubat ng South America. Nang makuha ko ang misteryosong likidong ito, ikaw ang nagpadala ng tao para nakawin ito. Tama. Pero hindi ko inakala na ang misteryosong likidong ito, bukod sa paggawa ng semi-finished na Pseudo-God Warrior, wala akong makitang ibang gamit dito. Kaya pinakawala mo si Ruonan para nakawin ito, umaasang ipagpapatuloy ko ang pananaliksik. Ang plano ay perpekto pa rin hanggang dito. Sayang lang, siya ang unang variable. Ang pangalawang variable ay ang pagbabalik ni Zuo Feng na may kapangyarihan. Hahaha. Hindi ka talaga nagbago, kuya. Matalino ka. Sa ganito kaikling panahon, nahulaan mo na lahat ng plano ko. Ang sumunod na nangyari, alam na ng lahat. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Kinuha mo kami dahil gusto mo ang nasa loob ng batang ito. Ang nasa loob ng batang ito. Ulitin ko ang sinabi ko. Ayokong saktan ang sinuman. Basta't makikipagtulungan kayo ni Ginoong Zhang sa akin. Ginagarantiya ko, walang sinuman ang masasaktan, kahit isang hibla ng buho. Aano kung tumanggi ako? Ang sinumang humadlang sa akin ay mamamatay. Ano sa tingin mo, Ginoong Zhang? Ang teknolohiyang ito ay nagtagumpay lamang sa laboratorio. Hindi ko masisiguro ang isang beses na tagumpay. Maaring kailangan ng maraming pagsubo. Ayos lang, kuya. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Gawin mo lang ang lahat. Pero kung sadya mong ipapabagsak ito, hindi ko masisiguro ang kaligtasan ng lahat. Bigo. Ipagkatuloy. Bigo na naman. Ipagkatuloy. Ganap na nabigo ang eksperimento. Huwag kang matakot. Ang iniksyon na ibinigay ko sa'yo ay high concentration glucose. Makakatulong ito para maibalik ang lakas mo. Ito ang sulat ni Yarkin para sa'yo. Pagkatapos nga'y, pwede ka nang umalis. May kotse sa labas ng gate. Nandoon ang susi sa kotse. Puno ang tangke ng gasolina. Tandaan, huwag ka nang bumalik. Umaasa si Ginoong Zhang na pagkatapos mong basahin ang sulat na ito, umalis ka kaagad. Lumayo ka hanggat maaari. Maghanap ng lugar kung saan walang nakakakilala sa'yo. Magtago ka ng pangalan, at mamuhay ng tahimik sa natitirang bahagi ng buhay mo. Mula simula hanggang katapusan, isa kang inosenteng tao. Hindi ka dapat nadamay dito. Pagkatapos ng maraming araw ng eksperimento, may isang bagay akong sigurado. Ang aking nakababatang kapatid. Hindi na siya tao sa pisikal na kahulugan. Gumamit siya ng isang paraan para manahin ang kakayahan ni Zuo Feng na lumamon. Ikaw ang susunod niyang target na lalamunin. Kung magtagumpay siya, lahat tayo ay magiging alipin niya. Ang sulat na ito ay marahil ang huli kong isusulat. Huwag mong subukang ipaghiganti ako. Maliban kung umunta ka sa laboratorio para kunin. Anong bagay ang kailangan kong kunin sa laboratorio? Baka. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit pakainin mo ang utak ko. Pwede mo bang iligtas muna ang isang tao para sa akin? Kung pumayag ka, tumango ka. Nasaan siya? Tinatanong ko, nasaan si Zhang Li? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Masyado ba akong naging mabait sa'yo? Kaya ka nagkaroon ng maling akala. Talagang hindi ko alam. Sabihin mo sa akin. Kung hindi, papatayin ko silang dalawa. Papatayin ko silang lahat. Matigas ka pa rin ba sa akin? Sige, sana ganyan ka rin katigas mamaya. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? May tao ba sa bahay? Mabutit nakabalik ka. Gusto ko ang mga kabataang tulad mo, na may prinsipyo. King lang, dalhin si Ginoong Zhang pabalik sa laboratorio. Hindi na kailangan ng ganoong abala. Ako na mismo ang pupunta. Hahaha. Hindi nga ako nagkamali.
Ang kumpletong anyo. Wala namang saysay. Ako ang sumulat ng liham na iyon. Ang nagbigay sa iyo ng ay si May mo. May, kausapin mo si Ginoong Zhang. Liham ni Yarkin para sa'yo. Kapag tapos na ang drip, pwede ka nang umalis. May kotse sa main gate. Nasa loob ang susi ng kotse. Puno ang tangke. Tandaan, huwag ka nang bumalik. Tulad ng inaasahan, isang mainit ang ulo at tanga na binata. Ngayong bumalik ka na, simulan na natin agad. Hindi na ako makapaghintay. Sandali lang. Ano ba to, Zhang Li? Naging complete form ka na. Nag-arte lang ako sa mga nakaraang araw. Hindi mo inakala na magtatagumpay ako. Ha ha ha. Ama, lahat ng yan sa mga nakaraang araw ay setup lang. Para maging willing si Zhang Li. Para maging complete form. Dahil kung magfo-feast siya ng may kusa, maabot ng kapangyarihan ang pinakamataas na antas. Para mas masarap siyang kainin. Ginoong King, hindi ko alam kung narinig mo na ang isang kasabihan. Sa harap ng tunay na lakas, walang kwenta ang lahat ng plano. Walang kwenta yan. Nag-inject na kami sa kanila ng nanobombs. Kinokontrol ng AI. Isang isip lang sa akin, sasabog sila. Gagawa ng fireworks. Kaya kailangan ko lang maging mas mabilis sa'yo. Gusto ko lang ilayo ang mga tao. Basta huwag niyo lang akong pigilan, walang mangyayaring masama. Hindi kita hahayaang umalis. Maliban kung tatawid ka sa ibabawang bangkay ko. Ayoko pumatay. Huwag mo akong pilitin, Amy. Amy, Patayin mo ako, ingnan natin. Ipakikita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Lalamunin ang lahat. Hahaha. Huwag ka nang maggumiglas pa. Hayaan mong lamunin kita para mas kaunti ang paghihirap mo. Paano ka nakakasiguro? Na hindi ko sinasadya ang masaktan? Tapos na. Tapos na ang lahat. Konting-konti na lang. Patawarin mo kami. Ibabalik ko ang buhay ko sa'yo. Umalis na kayo. Huwag na kayong bumalik kailanman. Hindi. Hindi ko tinatanggap ang pagkatalo. Tiyak na magtatagumpay ako. Lakas. Kailangan ko ng lakas. Ibigay niyo sa akin ang inyong lakas. ikaw ang nagpalaki sa kanya. Bakit mo ito ginagawa? Ako ang nagbigay sa inyo ng bagong buhay. Ngayon, babawiin ko ito. At iyan ay napakatwiran. Hahaha. Halika. Maging isa tayo. Sabay nating pamunuan ang mundo. Kung gayon, sabay tayong mamatay. Zhang Li! Bakit nawawala si Zhang Li? Kahit na nagtayo akong cenotaph para sa'yo, naniniwala akong buhay ka pa. Ang kwarto mo, nakareserba pa rin. Huwag kalimutang magbayad ng renta. Mabuting bata ka. Iniligtas mo ang buong mundo. Ikaw. Tandaan mo kapag nag-o-overtime, huwag ka nang bumiling Joyce. Masyadong delikado. Hoy, matanda ka. Kami, nagkukulang sa pera ngayon. Magbigay ka naman. Nasa loob na lahat ng pera. Sa susunod, isama ko kayo, di ba? Matagal na akong hindi makapagpigil. Gusto kong pumasok ngayon. Mga kapatid, sa lakay. Boss, Hey King! Ano ang kakainin natin ngayon? Braised pork na lang siguro. Paborito ni Zhang Lei yan. Hini. Gusto ko ng gobaro. Zhang Li! Walang halong biro.